If you would ask me kung ano yung pinaka-memorable experience ko with Ivan, siguro yung ano yun, yung biyahe namin papuntang Portabaga. Doon ko talaga siya nakilala na bilang isang bata, o bilang isang fervent na Mario devotee na hindi lang talaga nakafocus on serving people Lord. Doon ko rin talaga na-realize na isa siyang taong gala. No? Naalala ko noon, 200 pesos lang yung budget namin. Nag-chat ako sa kanya sa FB. Magpaalam ko sa parents mo, kailangan alam na pupunta ka ng Cavite kasi hindi basta-basta to bata eh. Yung araw na yun na nagsasaya kami, all the while, I thought na alam sa bahay na may lakad siya o mapaalis siya, ganun. Pero nung mga around 9 PM, nagpo-posisyon na kami sa Cavite City, bigla siyang tinawagan ng parents niya. Sabi, nasaan ka? Akala namin nasa birthday party ka. Bakit ang oras na? Alas 9 na, pwede ka pupunta. Doon niya sinabi na nasa Cavite siya. At ang tanong ng parents niya, paano siya nakapunta ng Cavite? Mga around 12 midnight na kami nakabalik ng Baclaran. Kasi sa Baclaran na kami sumakay papuntang UE. Bali mga alas 2 na kami nakarating ng momento. Habang nasa biyahe kami, halos walang tao yung bus. Siguro yung mga maraming tao sa may harap. Pero kami dalawa na doon sa may bandang likod na wala talaga halos tao sa paligid namin. So, sabi na Kuya, paano yan? Paano yan, Kuya? Pakailan ako ng parents ko. Sabi ko. Talaga nakatingin na lang ako sa labas, sumadaan kami sa Ayala. Sabi ko, iwala lang. Hindi naman ako yung isang kaibigan mo na nagtatangi sa usan-san. Siguro naman hindi tayo pagagalitan, pangmatawanan kitang ganun. Sabi niya, tiwala lang. May awa ang Birhen. Mula noon, hanggang sa makauwi kami, tawanan na kami ng tawanan. Para kami mga lasing na hindi naman talaga kami lasing. Ang sabi namin, ay nako, kahit na mag-ano ka pa dyan, kahit na anong sabihin natin dyan, alas 2 na, iwala lang, may awa ang Birhen. Maya-maya, nag-ring na yung phone ko, tumatawag na ulit yung papa niya, kasi alam ng papa niya yung number ko. So, kami dalawa nakatingin na dun sa phone. Binaba ko, nag-ring kami, sabi, iwala lang, may awa ang Birhen. Wala ka ba tawa? Tiwala lang, may awa ang Birhen. Yun sigaw namin sa loob ng bus. Lahat sila nakatingin sa amin. Lahat sila nakatingin sa amin ang parang tinitingnan na, ano nangyayari sa dalawang batang yun? Hanggang sa makauwi siya, na pinagsabihan ko pa kung bakit hindi niya sinabi sa parents niya na kami niya pupuntahan, kundi birthday party. Doon tumatak sa akin yung dalawang salitang yun na tiwala lang, na parang kahit na gaano katindi na yung mga problema pinagdaanan namin, na kahit na 12 anyos pa lang yung bata, nakaabot na ng Cavite, alis sa madaling araw, parang tiwala lang kasi everything will be fine, everything will be alright, na walang magiging problema, maganda naman yung pinagdaanan, para naman sa Diyos. Yun din yung nakita ko ng mga huling sandali niya na nandun siya sa loob ng ospital na kita-kita mo sa mukha niya yung sakit na nararamdaman niya, yung hirap na pinagdadaanan niya. At hindi basta-basta yun. Para sa isang batang tulad niya, napakahirap pagdaanan ng isang ganong sakit. No? Na sa lahat ng pagkakataon na nakakalapit ako sa kanya, na nakakausap ko siya, ang lagi kong sinasabi, tandaan mo yung nangyari sa bus. Tandaan mo yung naging tawanan natin dun sa bus.
Kung noon natutunan natin magtiwala, ngayon pa kaya? Ngayon pa ba tayo mawawala ng tiwala? Sabi ko sa kanya. Ngingiti siya. Makikita mo sa kanya, nangingiti siya, tatango siya. Hanggang sa huling sandali, makikita mo talaga kung gaano katapang yung isang batang tulad ni Ivan. Pero noon, nung nilalabanan niya yung sakit niya, doon ko nakita na ito yung isang bata na alam kung paano magtiwala, alam kung paano ipaubaya lahat ng bagay sa Diyos. Nagsisilbi siyang inspirasyon para sa akin, para sa amin lahat, na kahit na ganoong katindi yung problema, walang-wala sa pinagdaanan niya. Basta marunong ka lang magtiwala. Siguro yun yung isa sa mga bagay na hindi ko malilimutan pag siya ang pumapasok sa isip ko, yung salitang tiwala, na kahit na anong mangyari, gagaling siya, pinapalakas siya ng lahat ng mga nagdasal para sa kanya. Masaya siya kung nasaan siya ngayon kasi talagang pinagkatiwalaan niya ang dapat na pinagkakatiwalaan din natin. Masakit para sa akin, masakit para sa amin ng mga kaibigan mo, na mga kasama mo, pero alam namin na doon ka masaya, alam namin na doon mo nakita ang Diyos, doon mo nakita yung pagmamahal, yung tunay na paglilingkod. Salamat Ivan kasi pinakita mo sa amin yun. Salamat Ivan dahil tinuruan mo kami na magtiwala sa kabila ng lahat ng mga problema. Walang sakit na makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At pinatunayan mo yun. Lahat kami na nagmamahal sa iyo, lahat kami na nananalangin para sa iyo, alam namin na kung nasaan ka ngayon, masaya ka. Alam namin na kung nasaan ka ngayon, at naniniwala akong nasa piling ka ng Diyos, masaya ka. Nandun ka sa piling ng Diyos na pinagkatiwalaan mo. Nandun ka, kasama mo ang Diyos na pinag-alayan mo ng pagmamahal, ng paglilingkod, ng pananampalataya, ng pagtitiwala. Lahat ng mga plano matutuloy. Lahat ng mga balak, sige, tutuloy natin yan kasi ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas ngayon. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon na ipagpatuloy lahat ng ating lahat ng mga lakad natin, lahat ng mga plano natin. Kung nakikita mo lang sana, ang dami ng mga taong nagmamahal sa iyo. Ito ang magpapatuloy sa iyo na mahal ka namin. Mahal ka ng lahat ng mga taong malapit sa iyo. Ng lahat ng mga taong naging bahagi ng buhay mo, naging bahagi ka ng buhay nila. Thank you, Ivan. Thank you very much. Pray for us to God. Pray for us together with the Blessed Virgin Mary. At hanggang sa huling sandali ng buhay ko, lagi kong tatandaan yung nangyaring yun sa bus. Lagi ko itatatak sa puso ko yung mga salitang yun. Tiwala lang. Ng Cavite, laging tawag ng lahat, kapayapaan at galak, ngalan mo'y siyang ugat. Reina de Cavite, por siempre serás, esplenda tu nombre de júbilo y paz. Inang kalinis-linisan, mahal na Serapin. Ilaw ka ng Pilipinas, tunay kang tanglaw namin. Madre Immaculada,
serafín. Luz de Pilipinas, protégenos sin fin. Luz del Pilipinas, protégenos